Good morning sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayong umaga na ito tayo ay mag-explain dahil may mga kababayan tayo ng mga cow farmers na nagtatanong dahil hindi masyado lang maintindihan ang mga terminologies sa isang cacao farm o cacao farming katulad nito. So yan, nakikita ninyo nakasulat dyan ay cacao clonal garden. Yung iba kasi parang nalilito. Explain natin yung clonal garden at yung budwood garden ay iisa. So clonal garden, yan ang ibig sabihin dyan ay yung mga nakatanim dito mga kakao ay iba't ibang clones. Yan ay mga W10 ang mga nandyan. Meron tayo dito sa kabila yung mga F18, meron tayong mga BR25 at doon naman banda meron tayong mga PG610. So meaning iba't ibang clones ang nakatanim sa isang tinatawag natin na clonal garden or budwood garden. Yun kasi ay requirements yon sa Bureau of Plant Industry, BPI, ang gobyerno natin sa Pilipinas, itong Department of Agriculture. Meron siyang ahensya na under sa kanya yung BPI, Bureau of Plant Industries. So yung BPI, kapag ikaw ay nag-a-apply para sa isang cacao nursery, kailangan ay meron kang budwood garden o clonal garden na siyang pagkukunan ng mga sayon na idugtong sa iyong mga cacao seedlings kapag kayo ay nag-graft. So ganyan mga kaibigan ang mga terminology sa isang cacao farm. So maraming mga kababayan natin na mga cacao farmers ang nagtatanong dahil sila minsan ay nalilito dahil hindi nila masyadong maintindihan kung ano ang kahulugan. So yung budwood garden or clonal garden ay isa lang yan. So yan, nakikita ninyo, clonal garden, cacao clonal garden namin sa Bold Chocolate Farm. So meaning iba't ibang clones ng cacao yung mga nandito na itinanim. So pareho lang din yan, clonal garden sa budwood garden. At dagdag pa dyan mga kaibigan, meron kasing mga farmers natin na nagtatanong dahil may naririnig din sila na mga terminology, lalo na yung mga iba nagsasabi ay Scion Group. Yung Scion Group ay ganito yon. So katulad nito makikita ninyo. So Scion 3 UF18 certified na ito sa Bureau of Plant Industry. Nandyan na yung NSQCS number niya 23-0552. So Scion Group ay yung mga nakatanim na mga kakao na kung saan kayo ay kukuha ng sayon para sa inyong nursery. So Scion 3 ay ito, yan, may tag na sa BPI na itong kakao na ito ay pwedeng kunan natin ng sayon dahil ito ay certified na at yung mga sayon na yan ay gagamitin natin sa ating mga cacao nurseries kapag tayo ay nag-graft. Yung iba ay medyo nalilito din sa terminology na sayon at budstick. So, sayon, ito yon, di ba? Itong sangang ito yung sayon dahil puputol tayo dito, gagamitin natin sa ating nursery kapag tayo ay nag-graft. So yung mga sangang yan na ating gagamitin sa ating nursery during grafting, yan ay mga sayon. Yung iba kasi nalilito dahil kung sila ay may narinig na bud sticks, ano din daw yung bud sticks, ano ang kaibahan. So ito, dahil ito ay ating gagamitin sa nursery, tanggalan ito ng mga dahon, ganyan. So magiging bud stick na ito, ating puputulin ganyan, 3 nodes, at ating idugtong sa mga rootstocks natin. So sayon at yung bud sticks ay pareho lang din dahil ito ay sayon 3. So meaning yung mga magagamit natin sa ating nursery katulad nito, itong mga sanga niya, yan ang sayon. So yung iba kasi medyo
hindi nagtatanong-tanong yung mga kababayan natin, dapat magtanong kayo sa mga nursery operators o di kaya yung mga propagators, dahil nagtatanong sila kung bakit daw merong tinatawag na bud stick. So ito, bud stick ito, kapag ating tinutugan yan, idudugtong na natin doon sa ating mga rootstocks, bud sticks or sayon, pareho lang yon. So itong sayon tree or di kaya budwood tree, dahil dito tayo kukuha ng mga sayon, pareho lang din yon. Ang kaibahan lang kasi yung mga terminologies, pero yung meaning ay pare-pareho lang din yon. Kaya kung kayo ay may mga gustong malaman, dahil kayo ay nalilito, magtanong kayo sa mga nursery operators o di kaya doon sa mga propagators ng iba't ibang mga nurseries, o di kaya doon sa municipal agriculture ninyo, sa inyong MAU or yung mga technicians sa iba't ibang lugar, kung saan kayo nandoon, kayo nasa Visayas, sa Mindanao, magtanong kayo doon upang ma-explain sa inyo.